Let's go to Romans 6:23, a favorite verse of the soul winners. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So mga kapatid, ang eternal life ay marami pong aspeto na kailangan nating maintindihan dahil pagka hindi po natin nakuha kailan ba talaga natin nakukuha ang eternal life, ay pwede tayong lituhin ng mga kaaway ng gospel. So nakakita po ako ng isang debate ng yung kaibigan ko si Brother Erwin, taga Bacoor. Dinebate niya yung Catholic apologist na talagang magaling. No? So ang pinag-usapan nila, doon siya medyo nahirapan tungkol sa eternal life. Kasi maraming verses na merong nagsasabi na future pa ang eternal life at meron namang nagsasabing present ang eternal life. So kailan ba talaga? When do we get the promised eternal life? Kailan natin nakukuha yung pinangako na yan? So the first answer, I have 3 answers. And we have to know the verses which are a proof and the reason why we believe these 3 answers. The first answer is now. When do we get the promised everlasting life? We get it now. The Bible says in John 5:24, Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word and believeth on him that sent me hath everlasting life. Mayroon na buhay na walang hanggan. And shall not come into condemnation, but is past. So tapos na yon, past. Lumipat na from death unto life. And that is everlasting life. You are a candidate. If you are unsaved, when you are born into this world, you are a candidate for everlasting death. All men have sinned. So, lahat ng tao na makasalanan will go, rightly so, sa everlasting death. Subalit, merong okasyon na binibigay ang Diyos na a certain person will pass from death unto life. Lilipat. At nailipat na ba tayo? Opo. Ang sagot dyan. Kasi ang sabi ng Panginoon, ang pangako niya, sino man ang nakakarinig ng aking mga salita at sumampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin, ay mayroon ng buhay na walang hanggan. Kaya oras na tayo ay nagtiwala kay Kristo at sa nagsugo sa Kanya, ang Ama, nagtiwala tayo sa Kanyang mga salita. Nagtiwala tayo, ano ba yung sinabi niyang mga salita na pagtitiwalaan natin? Yun yung tinatawag na gospel. The gospel of salvation. Oras na narinig natin yan. Kasi hindi lahat nakakarinig yan. Kahit i-preach mo pa sa dikit sa tenga niya. Kahit na araw-araw mong soul win yan, hindi niya yan maririnig. Pero doon sa naka-breakthrough, narinig niya. Paano nakaka-breakthrough ang tao? Panginoon pa rin ang nagbibigay ng breakthrough by removing the barriers of understanding. Once that happens, then you are able to hear the word of Christ. The word from His mouth. The silent word. Isang pananalita na ang tanging nakakarinig lamang ay yung mga binigyan na ng pandinig na espiritual. Anong sabi ng Panginoon tungkol dyan? He that has ears to hear, let him hear. Sino man ang may tainga na nakakapakinig, ay makinig. Ba't sinabi yun? Di ba lahat naman ng tao may tainga? Sapagkat merong spiritual ear, merong normal ear.
So yung normal ear, yung natural ear, pagka pinapanganak, yun yung tainga mo. So nakakarinig yan. Pero hindi lahat ng nakakarinig ng tunog ng boses ng tao ay nakakaintindi. So he that has ears to hear, let him hear. Referring to those whose hearing has been opened, whose understanding has been opened by God. So, yun po ang kailangan na intindihan natin sa John 5:24. Pag oras na narinig mo ang salita ni Kristo, mayroon ka ng buhay na walang hanggan. At hindi ka na mapapahamak. At ikaw ay nilipat na mula sa kamatayan patungo sa buhay. Yun din yung sinasabi ng text natin kanina binasa na Romans 6:23. For the wages of sin is death, but, so yung but doon, yun yung paglipat. Wages of sin is death, lahat sinners. So ikaw ay nagkaroon ng but. Bakit? Because of Jesus Christ our Lord. Nalipat ka mula sa death to eternal life. And the eternal life is the gift of God. Now, it begins in a present reality. It begins in a present possession. Hawak mo na yan. Lahat tayo na niligtas na ni Kristo ay mayroon ng buhay na walang hanggan. Naiwala ba tayo doon? Okay. So it is a present possession and it is given immediately. Hindi na yan nagpapatumpik-tumpik pa or meron pang another condition. O, sige, sumampalataya ka na. Sige, eto na yung eternal life, ha? Nakikita, na ano mo na yan. Malalamdaman mo na yan, pero hindi ko pa yan bibigay sa'yo. Magpabaptize ka muna. Walang ganon. Mag-member ka muna ng church. Mag-tithes ka muna. Maging faithful ka muna. Pag nakakompleto ka na ng 50 attendance, yan. Diba? So parang yung kaninang binigay sa akin na exam, naniniwala naman sila na kaya kong sagutin. Pero sagutin mo. Pagka napasahan mo, 99 questions, checkin namin. Pagka ikaw ay lagpas ng 65% na sagot mo, okay, pasado ka. So, yun yung mga condition para rin sa bachelor's degree na accredited. Pero yung eternal life, walang ganon, walang accreditation. Ang eternal life, instant gift, walang exam. It is given immediately. Christ is the one who passed the test for us. Kaya hindi na natin kailangan na pasahan ulit ang exam na yan. Kasi meron nang nag-stand in sa atin, our substitute. Ito, ang kaibahan lang nito, mga kapatid, ito ay invisible. Okay? Yun ang tandaan nyo sa eternal life na hawak natin ngayon. Hindi nagbabago ang pakiramdam mo sa buhay mo. Nagkakasakit ka pa rin. Diba? Yung iba, kaya sila ay, kita nyo, sila Enrile, sila Imelda, tumagal ng 90, umabot ng 100. No? Sabi nila, nagpapaturok ng stem cells. No? So, gumagastos talaga. Marami pang mas matatandaan na siguro kaysa sa kanya. Pero doon sa Tibet, meron doon natural, walang stem cells. Yung goji berry naman. So, may mga binibentang ganyan, goji berry. At yung iba naman ay maalaga sa katawan. So, sa bundok nakatira, hindi kumakain ng baboy, hindi kumakain ng mga nakakasira sa katawan. So, anong pipiliin mo? Titira ka sa bundok na walang sibilisasyon at na walang kasarapan sa buhay, matagal naman buhay mo. O dito ka sa syudad na andito lahat. No? May bagnet,
may lechon, may alimango, may king crab. Kaya lang, 50, patay ka na. Anong gusto mo? Mamili ka. So, yun ang trade-off, no? Lahat ng sarap, sige. Pero, maikli lang kasi nasarapan ka na eh. Okay. Importante, whether ando ka sa bundok o nandito ka sa syudad, ligtas ka. Yun ang importante. Wala kang mapipili eh. Kung dito ka, pumunta ka ron, mamatay ka doon. Di ba? Binago mo yung environment mo. Yung tiga ron naman, pumunta dito, mamatay din. So, stay as you are, mag-ingat, pero asikasuhin mo yung pagpurso mo ng eternal life. Yung pagkakaroon ng eternal life, asikasuhin mo yan upang matupad mo ang kalooban ng Diyos. So, it is still invisible. Kaya pwedeng sabihin ng Panginoon, tinuro ko na at maganda naman paalala lagi sa atin na nung si Lazarus, sabi, di ba sinabi ko sa iyo, ako ang buhay na walang hanggan, di ba? Mabubuhay siya. Oo nga, Panginoon, sabi ni Martha, alam ko mabubuhay siya sa resurrection period, future. Ayun ang sinabi na ng Panginoon. I am the resurrection and the life. He that believeth in me shall never die. Paano pwedeng sabihin yun? Hindi na mamamatay. Ang dami namang nagtiwala kay Kristo, namatay din. So ano yung sabihin ng shall never die? Because you already have eternal life, pero invisible nga lang. So, kung meron ka na yan, while you're still alive, invisible eternal life, then you have fulfilled, no? Yung sinasabi ng verse. In effect na sa iyo yung sinasabi ng verse, he that believeth in me hath everlasting life. Ano pang sabi? These things have I written unto you that believe in the name of the Son of God, that ye may know that ye have. Hawak mo na ang everlasting life. Hindi yan ibibigay pa lang sa iyo in the future. Okay? So that is the first answer. When do you have eternal life? Now. Now, there's a second answer. Pag namatay ka, so supposed to be, ang normal na intindi ng isang tao may eternal life na, hindi na mamatay. Diba? Meron ka ng, kumbaga, dapat nakakakita tayo ng mga 500 years old ngayon. Kung yung may eternal, kung physical ang ano natin, ang interpretation natin, literal, physical, sa eternal life, dapat si Paul nakikita pa natin, pwede nating bisitahin. Si Peter, pupunta tayo sa kanila para magkonsulta pag hindi nagkakasundo mga Kristiyano. Okay? Kaso wala, namatay. So, ibig sabihin, ibang klaseng eternal life yung binigay sa kanila, it is invisible. Kaya sila ay namamatay. At ngayon, sila ay meron ng eternal life without the body. Okay? Digest natin yon. Pagka ang isang Kristiyano na may everlasting life na dahil nagtiwala siya kay Kristo, ay namatay, nagpapatuloy yung eternal life niya, pero wala sa katawan. Siya ay nasa presensya ng Panginoon. Anong sabi ni Paul? 2 Corinthians 5:8, we are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. So if you're absent, namatay na kasi, okay? Absent from the body, present with the Lord. Oh. So yan yung status ng eternal life ng mga nauna na sa atin.
ng mga mananampalataya na tayo ay wala na rito sa katawan natin, out of the body, present with the Lord, continuing in eternal life. Yung binigay sa iyo nung nasa katawan ka pa na eternal life, nagpapatuloy yun. Hindi kayo na-stop. No? So, sabi rito sa Revelation 14:13, Blessed are the dead which die in the Lord. Pinagpala ang mga patay na namatay na nasa Panginoon. From henceforth, yea, saith the Spirit, that they may rest from their labors, and their works do follow them. Revelation 14:13. So, sila ay pinagpala. Ang pakamatayan pala para sa isang mananampalataya ay pagpapala. So, pag may namamatay sa atin, oh wow, blessing. Pwede ba natin sabihin yun? Habang nando sa nakaratay ng ganyan. Buti na lang, patay na siya, no? Blessed siya. Pero, of course, ang meaning niyan, huwag kang mag-sorrow. Huwag kang maging sobrang lungkot. Dahil nandun siya sa ibang lugar, conscious pa rin siya, pero he has rested from his labors. Wala na siyang ministry. Hindi na siya aasahan na, ikaw naman mag-song lead. Hindi, patay na ako eh. Diba? Ikaw naman ang late ka na naman. Patay na eh. Hindi mo naaasahan yun. Rested na yun. Okay? And sabi nga, kaya nga tayo ay binibigyan ng ganyang comfort na blessed daw yung namatay na at rested na. Ang purpose niyan ay, go to 1 Thessalonians 4:13, but I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep. Ang tawag sa kanila, sleep. So they have sleepy eternal life. Sila ay mayroong eternal life na natutulog. Pero anong purpose? Bakit nasabi natin ito? Na yung mga pumanaw na kay Kristo ay conscious pa rin at blessed. That ye sorrow not. Para wag kang maghinagpis. Wag kang masyadong maging trauma. Nakaka-trauma naman talaga pag may namamatay eh. Hindi mo maiwasan yun. No? Yung trauma ng isang loved one ay namatay. Ay yung sorrow, andyan talaga yan. Yung sadness, yung tiyan mo parang empty, parang lumulutang ka, na hindi malaman, wala ka appetite. No? Ganyan talaga nangyayari sa namamatayan. So, meron pa rin sorrow. Hindi naman sabi, wag ka na mag-sorrow. Ang sabi, so that you sorrow not, even as others which have no hope. So, pwede kang mag-sorrow, pero wag mong hakbangan yung sobrang lungkot ng mga kagaya ng mga tao na walang pag-asa ng eternal life. Yun ang testimony natin sa mundo. Pwede pa rin tayong makangiti. Pwede pa rin tayong maka-move on forward. Diba? Hindi yung kagaya ng mga ilang beses na siguro ninyong nakita, I don't know kung nakikita nyo yun. Sa amin sa Tansa, pag nakakatrauma yung patay, mas nakakatrauma yung nililibing. Kasi yung mga tao na yung naiwanan nila, Tonyo, bakit ba kayo di ba sasama ko? Talaga, wala na akong buhay. Ayoko naman mabuhay. Sasama na ako. Ayun. So, sobrang sorrow. That is Catholic sorrow. Na hindi maayos. No? Dapat walang Baptist na ganun. Na even as others which have no hope. So, this is the intermediate state na ikaw ay andun
sa harap ng Panginoon? Alam mo na may eternal life ka, pero patay ka? Alam mo na may katawan ka na iniwan, at meron kang katawan na makukuha pag gising mo? Alam mo yun. Iniintay mo yun. Very much conscious ka pa rin. At mas enhance ang ang pag-asa. Ngayon, tayo ligtas. Alam natin na we will see the Lord. We are assured that there is a future that we will see the Lord. Pero pag ikaw namatay na, mas lalo mong alam. Kasi nakikita mo na talaga siya, nakakausap mo na siya. Although, wala kang katawan. Okay? Kaya, that is a different kind of consciousness. And, of course, hindi ka na makakasama ng mga tao na nabuhay pa. So that is the difference. Pero alam mo na ikaw ay dadating sa panahon that you will experience a new body. Na yun na yun talaga. No? Yun na yun. Totoo na. So siguro habang nandun tayo, ang mga taong, mga kaibigan natin, mga kasamahan natin, mga kapatiran natin na nandun na sa kabilang buhay, conscious pa rin sila at sinasabi nila, ito, totoo lahat, praise God. No? Nagpupuri sila sa Panginoon. Dahil iba na yung kanilang consciousness. They can see everything na nandun sa paradise. So those are the things which are experienced by after death. No? At sinabi nga pa ng Panginoon sa Matthew 22:32, I am the God of Abraham and the God of Isaac and the God of Jacob. God is not the God of the dead, but of the living. You see? So ito yung tinatawag na after death, merong life. Life after death. Si Abraham, when the Lord Jesus Christ was here on earth, matagal nang patay si Abraham. Matagal nang patay si Isaac at si Jacob. Pero anong sabi niya? Ang Diyos ay Diyos ng mga buhay. Sa harap ng Diyos, buhay na buhay. Si Abraham, si Isaac at si Jacob. So ganun din tayo. Pagkatapos nating mamatay, buhay na buhay tayo. Hindi tayo nalulungkot na gusto nating bumalik sa earth. No? Minsan, di ba, nakapanood tayo ng mga ganon. Pwede po ba ibalik nyo ako? Pwede po ba Saint Peter? Si Peter pa pinapagpepeyan nila. No? Pwede po ba, meron kasing kailangan akong gawin pa, hindi ko natapos eh. Pagkatapos nung tapusin ko lang, okay na, dito na ako. Hindi, pag andun ka na, hindi mo na gustong bumalik. Kasi, sobrang enhanced life yun. This is the life. Kung may buhay ka rito na maganda, sabihin na natin, mayaman ka, marami kang privileges dito, maraming humahanga sa'yo dito, pagdating mo ron, mas enhance ang buhay dun. Kaya, you will not say, buti pa nun, no? Namatay agad ako. Sayang. Hindi ka manghihinayang. Dito lang sa lupa natin sinasabi, Lord, sana wag mo muna akong kunin. Di ba? Pagka nasa ospital ka, ako, na-COVID ako, pag natutulog ako, Lord, ito na ba? Kasi kinakapos ako hininga eh. Nakahiga akong ganyan eh. Ang pangit pa nung kama, nakabuluktot na gano'n. Kaya nakakapos lalo ng hininga. So, takot akong matulog. Kasi, parang pagtulog mong ganyan, parang nawawala eh. Mamaya, paggising mo, mamaya nakatubo ka na eh, no? So, nilalabanan ko yung tulog nun eh. Pero, nagpe-pray ako, sabi ko, Lord, is this the day? Is this, dito na ba ako mamamatay? Ito na ba ang ano? So, iniisip ko yung church.
Niisip ko si Luz. Ano kaya ang nila, reaction nila kung sakali? No? Niisip ko, kalooban ng Diyos na hindi pa. So we are confident, I say, and willing, sabi ni Paul, rather to be absent from the body and to be present with the Lord. So kailan ibibigay ang eternal life? Now. Pero enhanced yan after mamatay ka. Meron kang consciousness of eternal life na kakaiba kesa sa ngayon. Sa ngayon, meron ka ng eternal life pero parang hindi mo maramdaman masyado. By faith, meron tayong eternal life. No? Ina-exercise natin yung faith. Saan nakabase yung faith natin? Sa salita ng Diyos. Wala nang iba. Wala tayong nakikita dito na, ito wala pang eternal life kasi wala siyang halo. No? Ito, nagkukunyari lang to save. Kasi, iba ang aura niya kulay itim. Alam niyo ba, may mga tao nakakabasa ng aura? No? Pag kulay yellow, tuturuan ko pa kayo. Wag na. Okay. So yung mga ganyan, yung mga may third eye, no? Ibang ibang consciousness niyan. So hindi totoo yun. Demonic yun. Pero doon sa mga may eternal life, ikaw lang ang nakakaalam nun between you and God. Kami, meron lang sa pantaha. No? Palagi ko save talaga to eh. Kasi yung lingwahe niya, yung kilos niya, yung pananampalataya niya, yung dedication niya. I believe he has, belief lang yung amin eh. Pero ikaw yung merong assurance of eternal life base sa faith mo sa Panginoon. So it is a present reality. Pero after death, talagang wala. Undeniable eternal life na yun. Kasi nasa paradise ka eh. Kasi kung hindi ka nagkaroon ng eternal life, wala ka dun. Nandun ka sa kabila. You will be in torment. Paggising mo, sabihin mo, totoo pala yung eternal life, oh. Kaya lang, nandito ako sa kabila. Mali. No? Mali yung napasukan kong pinto. Okay? So, and the last promise eternal life, ito, dito tayo, minsan nakakalito, kasi ito yung visible eternal life. Ito na yung physical eternal life. Ito na yung literal eternal life. Ngayon, hindi literal. Diba? By faith. Ngayon, hindi physical. Spiritual. Pero doon, visible. Kasi, makikita ng buong mundo. Pagka ikaw patay, hindi na alam ng mga buhay kung saan ka napunta. Meron lang silang idea na, halimbawa, nagpipreach during your funeral, I believe he is now in heaven. Because when he was alive, tiwala siya sa Panginoon at yun ang kanyang profession of faith. I believe now he is in heaven. Pero believe lang natin yun. Pero ikaw, nandun na, so hindi nakikita. Pagdating ng visible eternal life, you will have a glorified body, a literal glorified body that everybody can see. No? Lahat makakakita sa iyo na totoong meron ka ng buhay na walang hanggan. Meron kang katawan na pangbuhay na walang hanggan. Yun ang kaibahan. Yun yung katawan ni Kristo nung siya ay nabuhay na muli. So, this is the physical eternal life na sinasabi, pagdating na, sabi sa Philippians 3:21,
who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself. So magiging kapareho, fashioned, same fashion, same substance, same appearance, like the glorious body of Jesus Christ. Kaya, yung mga dati hindi magaganda ang mga katawan, ay magiging kagaya ng katawan ni Kristo. So, gaganda na yung katawan natin. Ngayon, laki-laki ng tiyan ko, ang pangit tingnan. No? At ayaw kong tumingin sa salamin. Yung pagka nagwe-webcam ako sa sa Zoom meeting sa Riyadh, I make sure na hanggang dito lang. Pag nakita nila, pangit. Pastor, ano nangyari sa iyo? No? So, vile. 'Di ba? Pati ikaw naasar sa katawan mo. It's a vile body. Tapos nakakaramdam ka ng sakit. Oh. So, pero pagdating ng glorious body, kagaya mo ang Panginoon. Praise God. Ano? And we shall be raised incorruptible. Wala nang sakit, wala nang pilay, bale, pulikat, at kung ano-ano pa, buni, wala na yan. Praise God. Sabi ng 1 John 3:2, Beloved, now are we the sons of God. Now, we are the sons of God now. We have eternal life now. But it doth not yet appear what we shall be. But we know that when He shall appear, we shall be like Him. For we shall see Him as He is. Pag tinignan mo yung Panginoon, tapos glorified state ka na, tinignan mo siya, tinignan mo yung katawan mo, pareho. Ayos ah. Oh, yung niya, yung itsura niya, itsura ko din, pareho. Hindi na kagaya noon na, ewan ko lang kung pare-pareho tayo ng katawan. Kung yung mga maliliit, lalaki na, hindi ko alam yun, hindi ko masabi. No? At saka yung mga pango, tatangos na, hindi ko lang alam. No? Yung mga itim ay puputi. Wala na yan sa Bible. No? Pero, we shall see Him as He is. Ang Panginoon, brown Alam niyo ba yan? Ang Panginoon, hindi puti. Hindi Caucasian. Brown siya, Jewish siya Middle Eastern. Pag nakita niyo si Muhammad bin Salman, ewan ko, kapamukha ng mga Hudyo yan, si Netanyahu. Okay? So, that is the we shall see Him as He is. Titus 1:2. Ito, tingnan nyo to. In hope of eternal life, which God that cannot lie promised. So, bakit mag-hope ka kung meron ka na? Ano yung hino-hope mo? Yung visible eternal life. Okay? Pag may nagtanong yan, o bakit sabi sa Titus 1:2, in hope? Di ba save ka na? Di ba may eternal life ka na? The gift of God is eternal life? Opo. O bakit hope? Ibig sabihin, wala pa sa'yo. Opo. Oh, wala pa ba sa'yo? O meron na? Meron na po. Ba't kami hope? Kasi iba yung ngayon, tsaka yung bukas. Yung ngayon ay invisible. Yung hope ko ay yung visible. Hindi ko pa hawak yun. Wala pang may ganun. Okay? Ito ba? Romans 6:22. Di ba? Romans 6:23, the gift of God is eternal life. Romans 6:22 explains, But now, being made free from sin, and become servants to God, ye have your fruits unto holiness, and the end, everlasting life. Ang dulo ng pagpapagal mo
sa Panginoon, ang dulo niyan, everlasting life. Bakit ganun? Pagtatrabahuhan ba yung everlasting life? Kasi fruit unto holiness, tapos ang dulo ng fruit unto holiness, everlasting life. Ibig sabihin, by works pa lang everlasting life? Hindi. Oras na nagsumampalataya ka kay Kristo, ikaw ay mayroon ng buhay na walang hanggan. Pagkatapos, you will have fruits unto holiness, and in the end, anong everlasting life yung ending nun? Visible. Ngayon, meron ka na gift invisible. Then, pag namatay ka na, tapos nagising ka na uli, visible. Yun yung end nun. Nakaintindihan natin? Di ba? Kaya hindi yan by works, meron ka na, ang magkakaroon lang ng visible eternal life, yung merong invisible eternal life, ngayon. Hindi pwedeng, wala ka ngayong pananampalataya, tapos nagulat ka, meron kang eternal life. Kasi nagsipag ka. Mali yun. Okay. So, yan yung Romans 62:22. Ito pa, Galatians 6:8. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Inaani ba ang eternal life? Pagka ikaw ay nag-sow in the Spirit, aanihin mo raw ang everlasting life. That is the future everlasting life, which is the visible everlasting life. Na binibigay ngayon, hawak mo na ngayon yan, pero pagkahawak mo na yan, you will sow to the Spirit. And sowing to the Spirit, you will have a standard resurrection or a better resurrection. Kung masipag ka ngayon, after binigyan ka na ng eternal life, masipag kang Kristiyano, kahit prayer meeting, ina-attenan mo. No? Tapos masipag kang mag-pray, masipag kang mag-ministry, masipag kang mag-soul win, follow up, magbigay. Okay. You are reaping, you are sowing to the Spirit. Pagdating mo ng panahon na bibigyan ka na ng visible, everlasting life, ang ani mo is a better resurrection. Iba-iba yung resurrection natin na quality base doon sa reward na ibibigay ng Panginoon. Hindi tayo pare-pareho ng reward. Yan yung sinasabing sowing and reaping. Diba? Otherwise, walang meaning yung sowing and reaping. Pagka nagtanim ka ng, kagaya niya, yung garden natin, ilang papaya, malunggay, berry. So nakakakain ako nung, anong berry yun? Mulberry. Binigyan niya akong 4. Tapos, naka-harvest kami ng 3 papaya. Ano pa yung na-harvest? Malunggay. Yung isang puno ng malunggay dyan, meron ng malunggay na hindi dahon, yung talagang ganun, na pwedeng kainin na rin. So meron na ako naani doon sa mga nakatanim dito. Pero anong panama nun doon sa talagang plantation? Di ba? Siyempre, ang kagaya ni Sister Ruby, namimigay ng mangga na ang lalaki. Galing sa Batangas. Tama ba? Sa bahay? Dito? Ba't siya nakakapamigay? Kasi marami siya tinanim. So, kami, hindi kami nakakapamigay. May kumukuha. So, ganoon Konti lang Yung ang puso ng saging dito, kinuha ko. Nagalit pa yung kapitbahay Kasi isa lang Tinitingnan din pala nila yon. Lahat pala kami nakatingin doon.
Ako nauna. Ako, nagalit. Ba't nyo ako kinuha? Okay. Pag-iisa lang, di ba? So, kung ikaw nagtanim, sow, to the Spirit, na okay lang, average, di you will reap life everlasting. Pero yung abundant, cheerful, and marami, di ba? Maraming tinanim, halos walang kapaguran. O, di marami din. Who shall not, ito, Luke 18:30. Pagka daw ikaw ay maraming ginagawa sa Panginoon, you will receive manifold more. Luke 18:30. In this present time and in the world to come, life everlasting. So, hindi po yan by works na kinikita ang life everlasting, kundi nagmamanifest into more, a better resurrection and a more profitable, rewarding experience in life everlasting pag visible na yan. So ito po yung future na binibigay ng Panginoon sa mga tapat, sa mga masisipag. Ito pa, fight the good fight of faith, lay hold on eternal life. Okay? And lastly, sabi po, Jude 1:21, keep si Job 19. Tawag niyo si Job, the oldest book, mas matanda pa raw yan kaysa sa Pentateuch, sa 5 books of Moses. Pero si Job ay alam niya na ang visible eternal life. Imagine that. The grace of God kay Job, na kahit na siya ay mas matanda pa kaysa kay Moses, no? Ay mas marami, may alam na siya tungkol sa pinag-aaralan pa lang natin ngayon. Anong sabi ni Job sa 19 verse 25? For I know that my Redeemer liveth, and that he shall stand at the latter day upon the earth. And though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God. See? Sabi niya, kahit na maubos na yung katawan ko, alam ko na titindig ulit ako. Ubos ka na, paano ka pa titindig? Kasi bibigyan ka ulit ng bagong katawan na makakakita sa Panginoong Diyos. So even Job know about the resurrection morning, visible eternal life. Salamat sa Panginoon na ito ay alam natin base sa banal na kasulatan. Nawa sa mga darating na pakikipag-usap sa mga tao ay maalala natin ang mga verses na to, that there is 3 stages of eternal life. Invisible eternal life, which you have now. The intermediate out-of-body eternal life, which you will have after death. And the visible eternal life, which you will have in the resurrection morning. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po